Marunong ka ba magtiwala? Kuya Jake? Sumama ka sa akin. Sa Maynila, itatago kita. Ilalayo kita sa iyong ama. Pero, temporary lang. Basta ang importante, makalayo ka rito. Kilala ko yung sinasabi ni Bob, Jake. Si Romy de Gracia. Konektado siya sa Bureau of Public Highways. Ay, sus, Ginoo. Yun ang mapapangasawa ni Ara? Patawarin ako ng Diyos sa langit. Hindi ako naghahamak ng kapwa-tao. Abay, mahigit na 25 taon ang agwat ng edad ni Romy at ni Ara. Tita Conchita, hindi naman masyadong problema ang edad sa panahong ito. Ang roaming yon. Huwag ka naman magagalit, Jake. Ang lalaking yun isaksakan ng pangit. Precisamente. Wala ang babae magkakagusto sa kanya. Kaya, kahit nasa isang babaeng markado, papayag siyang pakasal. Yan ang hindi ko maintindihan kay Bob Sibilia. Wasak na ang buhay ng anak, lalong wawasakin, sasaktan pa. Kawawang araw. Tito, di ba doon sa kabilang basilika? I'd like to visit the Santo Niño. O sige, kung gusto mo, doon na tayo magsimba. Ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang Ginoong Diyos, maala ka ninyo. Ibayaw namin ang atong kasing-kasing. Maayong buntag. Daddy, Ano yun, Day? Bigyan mo ako ng 4. piso, sir. Halika na. Sa akin ka na sumabay. Kastabi tayong dalawa. Huwag ka nang pumalag-palag. Mang Romy, ang kulit-kulit nyo. Pwede ba Halika, sa sweetheart. bahay na lang natin pag-usapan yan, ha? Sweetheart, kailangan na natin pag-usapan ang tungkol sa trahe de boda. Mang Romy? Ay, at sweetheart, gusto mo ba magpagawa ko ng piluka para sa ating kasal, ha? Saka na lang ho natin pag-usapan yan, Mang Romy, ho. Anong man, Romy? Mang Romy. Sweetheart, naintindihan ko ba? Sige na. Tito Kuya Jake! Kuya Jake! Kanina pa kita hinihintay, eh. Hi. Hi. Si Mr. Jake Abelardo. Si Mang Romy de Gracia. Tutuloy na muna ako, sweetheart, ha? Siya ang... Huwag mo na ipaliwanag. Alam ko na ang lahat. Kwento na sa akin ng daddy mo ang tungkol kay Romy de Gracia. Ang daddy mo nga pala. Pumunta sa Guadalupe, pero pinagbili niya sa akin, pagdating mo daw, ipakita ko daw sa yung buong taniman. May bala ka daw bumili ng taniman ng ubas. Yeah. Gusto mong makita? Sure. Doon. Ilang puno ng ubas na nakatanim dito? 10,000 dito sa areang to, tsaka 10,000 din doon sa kabila. Kuya Jake? Yeah? May gusto sana akong itanong sa'yo, eh. Tungkol sa... May girlfriend ka na ba? Oo. Ang totoo nga, engaged na kami. Ilang beses kayo nag-harvest sa isang taon? 3 beses. Yung girlfriend mo, siya ba ang pinili ng mami mo para sa'yo? Hindi nakikialam ang mama ko sa problema ko sa puso. Tsaka unang-una nasa hustong gula na kami ni Arian Arian? Katunog pa ng pangalan mo, ha? Kuya Jake? Oh? May pag-asa bang maging successful ang isang marriage kahit na malaki ang agwat ng edad ng isang babae at isang lalaki at kahit na sa umpisay hindi sila talagang nagmamahalan at nagpakasal lang dahil sa kasunduan ng mga magulang? Parang kayo ni Mr. De Gracia. Well, sabi nga nila, medyo corny to, pero baka magkatotoo ito sa katayuan mo, sa kalagayan mo ngayon. That love conquers all.
naiinggit ako sa'yo, Kuya Jake. Wala kang problema tungkol sa pag-ibig. Hi. Ara? Bakit? Bakit ka umiiyak, ha? Di ko na malaman ang gagawin ko, Kuya Jake, eh. Wala na akong matakbuhan para mahinga ng tulong. Napakalaki ng problema ko. Kung pakakasal ako dun sa Romy na yun, mabuti pa. Iisa na lang ang natitirang paraan, eh. Kaya lang, Sabihin mo sa akin. Ano ba ang iniisip mo? gusto kong maglayas. Saan ka naman pupunta? Ha? Kahit saan. Basta malayo. Yung malayong malayo, yung hindi ako masusundan ng daddy at mommy. Ayokong pakasal kay Romy, eh. Tumanggi ka. Pero huwag ka maglalayas. Delikado, lalo na sa edad mong yan. Baka kung... Bakit ba ang hirap kausapin ng iyong ama? Sarado ang isip. Marunong ka ba magtiwala? Kuya Jake, Sumama ka sa akin. Sa Maynila, itatago kita. Ilalayo kita sa iyong ama. Pero, temporary lang. Basta ang importante, makalayo ka rito. Announcing the arrival of Flight 153 from Manila. All passengers for Davao on Flight 136 now boarding gate 4. Don't worry. Everything will be all right. Departing passengers on Flight 150 for Manila now boarding gate 2. Ay, senyorito. O, yung mga bagay, ha? Ah, Meron pa sa harap. oo, senyorito. Oh, kayo na Ara? bala dyan. Oo. Halika. Iho, Ma, kumusta? Ara, Hi, tita. Iha, kumusta ka? Mabuti ho, tita Amelia. Ma, dito muna tutuloy si Ara. But of course! Glory, ayusin niyo yung guest room sa taas. Opo, ma'am. Let's sit down. Ano, magbabakasyon ka ba rito, Ara? Dito ka mag-aaral? Ha? Eh, tita, biglaan lang ho kasi yung pagsama ko dito, eh. Ah, Kuya Jake, ikaw na. Ma, pakainin mo muna kami. Mahabang kwentuhan to, eh. Sinama ko si Ara nang hindi alam ni Tito Bob. ha? Malaking gulo yan. Jake, pinagbakasyon kita para magpahinga. Nagkakot ka pa ng problema. Ano na naman bang nito, Bob? Bakit ba parati mo sa akin hinahanap ang anak mo? Eh, nawawala eh.
Saan pa namin nahanapin? Hindi talaga kayo titigil, ano? Hanggang hindi kayo napupulis. Nakita namin ang anak niyo sa airport. May kasamang lalaki. Mataas, gwapo, may bigote. Bata pa, nasa mga late 20s. Hindi katulad ng lalaki yan na ipinipilit niyong ipakasal kay Ara. Ano sa palagay niyo, ma? Tawagan ko kaya si Tito Bob. Ewan ko. Di ko alam kung ano magiging reaksyon ni Bob pag nalaman niyang sa'yo sumama si Ara. Hindi ko maatim na pabayaan si Ara. Mabuti nga't nagtiwala siya sa akin eh. Kung naglaya siya mag-isa, lalo siya mapapahamak. Kaninang hindi ko pa alam ang iskandalong kinasangkutan niya. Magaan ang loob ko kay Ara. Pero ngayong naikwento mo na, para akong nawala ng gana sa kanya. Ma, Sabi ko na nga ba hindi na ako natuto, hindi na ako nadala ang husay magdala ng babaeng yan. Kaya bata-bata pa. Kulo na sa loob. ma, akala ko ba kaiba kayo sa mga taga-probinsya? Hindi basta nang uhusga ng kapwa. Hindi makitid ang utak ko, iho. Kaya lamang sa ginawa mong yan, ano ang magiging provecho mo, Aber? Kailangan ng tulong ni Ara. Kapag nakakita ka ng isang taong nalulunod, hahayaan mo na lang ba siyang lumubog at mamatay? Ganyan ang kalagayan ni Ara. Nalulunod siya. Marunong akong lumangoy. Kaya sinagip ko siya. Hayaan mo. Ipagpapagawa kita ng monumento. Gusto mo palang maging bayani, ba't hindi mo sinabi agad? Kaya lamang, iho, sa kasaysayan ng buong mundo, lahat ng mga nagiging bayani, patay muna bago sila maipagpatayo ng monumento. Sige, tumawa ka. Ang kinatatakot ko, baka mapatay ka. Kung hindi man ni Bob ng Romy de Graciang yan. Kaya mabuti pa, ibalik mo na si Ara sa Cebu, sa kanyang mga magulang, sa kanyang mapapangasawa. Ara? Tita Amelia, Kuya Jake, kung may certification kaya ang doktor na nabirhen pa ako. Jake, ano ito? Ang ibig mong sabihin? Maniniwala kaya ang daddy na walang nangyari sa amin ni Henry? Ka pa? Nakahanda ho akong magpatingin sa doktor para matapos na lang ang gusot na ito. Will it be alright with you? Oo. Bakit ngayon mo lang naisip ito? Bakit hindi nung nandun ka pa sa Cebu? Ayaw ho akong pakinggan ng daddy ko eh. Kailan mo gustong magpatingin sa doktor? Sasamahan kita. Kung pwede ho, bukas. Good night. Sevilla, come in. Good morning, Doktora. Good morning. Sit down. Sit down, Iha. Siya ba tinawag mo kanina, Mrs. Abelardo? Oo, Doktora. Halika, Iha. Relax, Iha. This won't take long. Jake, iho, good news. Tapos na problema natin, Kuya Jake. Sinasabi ko na nga ba, hindi nagsisinungaling si Ara eh. O ano pang hinihintay ninyo? Bakit hindi kayo mag-long distance kay Bob at ibalita ninyo na mali ang kanyang hinala?
Senyora, may mga bisita ho kayo. Kanina pa naghihintay. Sino? Mga taga Cebu raw ho sila. Bob! Mila! Mommy! Huwag mong lapitan ang mami mo. Daddy! Lumayo ka sabi. Jake. Bakit? Gusto ko lang tulungan si Ara, Tito Bob. Daddy, ako may kasalanan. Akong lumapit kay Kuya Jake eh. Humingi ako ng tulong sa kanya. Kasi talagang ayaw ko kay Mang Romy. Maawa na ho kayo sa akin. Daddy. Bob, nagmamagandang loob lang naman si Jake. Daddy, galing kami sa doktor. Nagpatingin ho ako eh. Basahin ninyo. Kahit isang dambak na certificate ang pakita mo sa akin, ang ibang tao sa bayan natin hindi maniniwala. Eh, Daddy, ano pa bang gusto niyong gawin ko para mapaniwala ko kayo? Akala niyo ba madali ang ginawa kong ito? Kung gusto niyo, magpapatingin ako ulit. Kasama kayo. Para wag kayong maghinalang fake ang resulta. Daddy, maawa na ho kayo sa akin. Hiyang-hiyan. At paano kahihiyan ko? Ha? Ha? Ano na lamang sasabihin ng ibang tao sa bayan natin? Ang anak kong dalaga, sumama sa isang binata, itinanan. Sino maniniwala walang nangyayari sa inyong dalawa? Ha? Wala akong mali siya sa inyong anak. Jake, tama na! Mula ngayon, huwag na kayong magpapakita sa akin. Ipagtatabuyan ko kayo. Masasaktan lang kayo sa akin. Baka ko lang kayo. Daddy? Tatanggapin ko lang kayo. Kung kayo kasal na. Tayo na, Mila.